Tapos na ang matagal na paghihintay. Panahon na para singilin ang lahat ng nagkasala. Panahon na para ungkatin ang katotohanan. Dapat nang tapusin ang paghahari ng kasakiman. Panahon na para sa kabayaran. Panahon na ng aking paghihiganti. Panahon na, panahon na. Buenos días a todos ustedes, Doña Victorina. Buenos dias, Kapitan. Wala na bang ibibilis itong bapor? Kay bagal-bagal. Usad pagong. Parang isang dekada na yata tayo ditong naglalayag sa sobrang kupad. Kaunting tuli naman ang makina, Kapitan. Paumanhin po, Doña Victorina. Ngunit maraming mga isda na maaari nating mabangga. At isa pa, maaaring sumadsad ang ating bapor sa lawak ng palayan. Hay, nangyari lamang talaga na walang mabuting lawa dito sa Pilipinas. Kung wala sanang mga hindi dito, ay marahil mas bibilis ang ating takbo. Doña Victorina, huwag masyadong pausukin ang iyong tenga. Simple lang naman ang solusyon sa suliraning ito. At ano naman itong nais mong imukhahi, Abes? Napakadali lamang ng lunas. Bakit hindi gumawa ng isang kanal na papasukan ng tubig? Lilikha ito ng panibagong ilog at sasaran ang dating ilog Pasig. Simple ba ka mo? Ikaw ba ay nagpapatawa? Pagpaumanin niyo ang aking pagtutol, ngunit upang may siya katuparan ng inyong minungkahi, kakailangan natin ng malaking pondo. Tila ikaw ata nagpapatawa doon, Kustodyo. Bakit pa natin kakailanganin ng malaking pondo kung pwede naman nating pagtrabuhuin ng sapilitan ang mga bihag, bilanggo, matanda, binata, at mga anak na lalaki? Pagbubunga lamang iyan ng kaguluhan. Kaguluhan? Bakit kayo ba ay natatakot? Di ko inakala ang mga edukadong tulad mo ay isang mahina. Nakakatawa lamang isipin. Siguradong may masamang maibubunga ang mukhahing Simon, sapagkat hindi niya muna isinunggani sa mga taong matagal nang ninirahan sa Pilipinas. Kung sa bagay, ikaw naman daw Kustodyo. Ano naman ay yung panukala? Kung tutuusin ay mas mainam pa ang aking mukbang. Nais kong pag-alagayan ng itik ang mga taong nananahan malapit sa ilog. At mas mapapalalim nito ang tubig at mas mapapabilis ang takbo ng bapor. Doon ko studio, kung maraming mag-aalaga ng itik, ay dadami rin ang balon. Nakakasuka at sa kakapandiri ang iyong imunongkahi. Tabunan na sana ng lawa. Ang init naman dito. Oo nga, halo-halo ng ating amoy. Ngunit kinakailangan muna nating magtiis. O ikaw pala, Basilio. Kamusta na ang lagay ni Kapitan Tiago? Patuloy pa rin po ako nag-aaral ng medisina. Samantalang si Kapitan Tiago naman po ay ayaw pumayag na siya'y alagaan pa. Napapadalas din ang paghit-hit niya ng apyan. Tunay ngang salot sa atin ang opyan. Maiba tayo. Kamusta na ang balak nating ipatayong akademya sa wikang Kastila? Maayos naman po, nakahanda na ang mga guro at ang paaralang gagamitin. Baka hindi nyo ito may sakatuparan dahil alam naman nating tutol si Padre Sibayla. Ano naman po kung siya ay sasalungat, nakasalalay pa rin sa Kapitan General sa Los Baños ang huling desisyon. Sana mat kayo kukuha ng salaping gugugulin. Mag-aambag po ang bawat isa sa amin. Nag-alok din si Makariig ng isa sa kanyang mga bahay upang gawing bahay paaralan. Mabuti kung ganon. Ay siya, ako'y paroroon na, dyan na muna kayo. Ano nga pala ang sabi ng iyong amain tungkol kay Paulita? Tungkol kay Paulita? Ayun, pinangaralan ako tungkol sa pag-aasawa. Akala niya siguro agad-agad kami magpapakasal. Bakit yan humula? Kapag umiibig ka nga naman, sa
bagay, sino ba namang hindi iibig sa kagandahan ni Paulita? Kaya lang, May mali ba sa kanya? tanging pagkakamali ni Paulita ay magkaroon ng tiyahing ubod ng sungit. Kung sa bagay, kung ano itinuli ng mukha, ay siyang itinaitim ng buti. Tila kayo nagkakasiyahan. Maari ba akong sumali? Oo naman po, Senyor Simon. Amin po itong ikagagalak. Kung ganon, baka gusto niyo akong saluhan ng serbesa. Pumaron tayo at mag-inom. Patawad, Senyor Simon, ngunit hindi kami umiinom. Bakit naman hindi? Sabi nga nila, masama ang puro tubig ang iniinom. Alam naman namin ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig. Samantalang sa mga Kastila ay apoy. Ngunit ano nga ba ang pumapatay sa apoy? Hindi ba't ang tubig? Bueno, kung ganon, ay mauna na ako sa inyo. Tila siya aking namumukhaan. Pakiramdam ko ay nagkita na kami dati. Siya ang kayumangging kardinal. Siya ang matalik na kaibigan ng Kapitan General. Ganoon ba? Don Simon, saan ba kayo nagparoon? Hindi niyo tuloy na sila ng magandang tanawin. Marami na ako na sila yung magagandang tanawi. Ngunit, para sa akin, mas makalbuluhan ay yaong may mga alamat. Kung alamat lang ang ating pag-uusapan, ay mayaman na rito ang Ilog Pasig. Isa na rito ang alamat ng malapad na bato. Maaari mo pa ito ikwento? Ang gumanda naman ang aking pakiramdam. Sinasabi na ang batong ito ay isang batong buhay ayon sa ilan. Ito raw ay pinamumungara ng mga espiritu at naging pugad rin daw ito ng mga tulisang nangaharang ng bangka. Mahabagin, nakakatakot naman ang iyong iminungkahi. Iya, nakakahiya. Bitawan mo, senyor. Isa lang naman itong alamat ko kaya't wala kang dapat ikatakot. Nadala lang ako ng aking damdamin. Maalala ko lang, batid ba niyo ako sa napatay ng gangalang Ibarra, Nabara o Ibarra? Crisostomo Ibarra ang kanyang ngalan. Tumingin kayo sa bahagi ngayon. Kay Simon, Hindi kay Senyor Simon, sa daong iyon. Sinasabing tumalon sa Ibarra sa bahaging iyon. Ang kanyang bangkay sinama sa bangkay ng kanyang ama, hindi ba't isa siyang pilibustero? Kapag pilibustero talaga, sadyang hindi nagbabayad ng maringan na libing. Simon, tila kayo nanginginig. Paumanhin, nahihilo lamang ako. Paulita, kumuha ka ng gamot at ibigay mo sa senyor. Iyan na iwan ata natin ang gamot sa hilo. Di bali na, ipagpapahinga ko na lamang ito. Alam mo, kuya, nais ko rin makapag-aral sa Maynila katulad mo. Ngunit alam ko namang hindi sasapat ang salaping kinikita ni Ama sa pag-aari. Kaya kung ba gustong makapag-aral, upang mapantayan mo ang narating ng ilang kapitan na si Basilio. Siyempre, isa na iyon. Gusto ko rin naman maging karapat-dapat na babae para sa kanya. Isa pa, gusto ko rin makatulong kay Ama sa iyo at kay Lolo. Magandang umaga, Telesporo. Ano maganda sa araw? Ano ba kailangan nyo? Naparito kami upang singilin ang inyong buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit, napakalaking halaga naman iyon. Kung hindi ka magbabayad, ipalilinang namin sa ibang lupain. Ano ang pinagsasabi mo? Kung hindi nyo alam, ako ang nagsikap at nag-alay ng pawis at dugo upang magtanim at mag-ani. Kaya ako lamang at ang aking pamilya ang may karapatan dito. Wala nang iba pa. Subalit hindi mo pagmamayari ang lupain. Ito ay pagmamayari ng korporasyon. Pag may-ari, may katibayan ba kayo? Ipakita nyo sa akin ngayon din. Nagkatibayan kami. Nasaan? Ipakita nyo. Hindi mo na kailangan makita. Basta't magbayad ka na lamang ng iyong buwis. Kung hinahan lamang po tayo, ako na ang magbabayad ng buwis. Huwag ka mangalam, Juliana. Hindi ako magbabayad ni 5 hanggat wala kayong katibayan. Stupido, kunin ang anak na lalaki at gawing sundalo. Mga hayop!
hayop! Huwag ang aking anak! Huwag! Kuya Dano! Nasaan si Telesforo? Anong kailangan niya sa aking ama? Narito kami upang sidakpin. Ano? Pero bakit? Wala nang pero-pero. Bitawan niyo ako! Sa loob ng 2 araw, kapag hindi kayo nakapagbayad ng 500 piso, ay pupugutan namin siya ng ulo. Anak ka pala na Telesforo? Sandali lamang. Maraming salamat, Hermana Penchang. Pangako, babayaran ko rin po ito kaagad. Huwag ka mag-alala, Huli. Madali lamang iyan bayaran. Pagbabayaran mo iyan kung papayag kang maging utusan at ulilas sa aking bahay. Ganoon po ba? Ngunit ang aking lolo ay matanda na. Kung kaya, Sige, madali lamang ako usap. Akin lang sa labi kung hindi ka pumapayag. Payag po si Huli Hermana Penchang. Magsisimula ka bukas sa araw ng Pasko. Maliwanag? po, marami pong salamat. Ligayang Pasko, Ina. Mahal na mahal ko po kayo. Sana ay narito kayo sa aking tabi upang makita ninyo ang inyong anak na naaabot na ang kanyang mga minimiti sa buhay. Teka, ano yun? Hindi na familiar ang figura ng taong ito. Anak lang po. Senyor Ibarra? Sino ka? May 13 taon na po akong nakararaan nang ako'y inyong tulungan sa paglilibing ng aking ina. Ikaliligaya ko kung kayo naman ang aking tutulungan. Sino ba ako sa akala mo? Isang taong para sa akin ay dakila. Isang taong inakala ng lahat ay patay na. Basilio, nakabatid ka ng isang lihim na maaari kong ikasawi. Ano pong ibig niyong sabihin, Senyor? Pareho tayong inapi at inalipusta. Pareho tayong dapat na may pagbayarin. Maghiganti tayo. Hindi na mabubuhay pa ng paghiganti ang aking ina at kapatid. Ano pa ang aking mapapala kung sila'y aking ipaghiganti? Sa una mo lamang iyan masasabi, Basilio. Subalit, kapag naranasan mo lahat ng pait na aking naranasan, ay babalik at babalik ka sa akin. Kung sakali mang magbago ang iyong isip, hanapin mo lamang ang aking tirahan sa eskolta. Aalis na po ako, Senyor. Pamayin po ulit. Ma, Holy, nasa na kayo? Anak, mabutit narito ka na. Ama! Kamusta? Si Huli, nasaan? Wala na si Uli Tales. Ano? Patay na? Bakit? Hindi. Ano? Nangligkod siya kay Hermana Penchang upang mabayaran ng pagtubos sa iyo. Pero bakit? Bakit siya pa? Bakit siya pa ang kailangan magbayad ng aking mga nagawa? Bakit? Kayo po pala, Senyor Simon. Ano po ang sa atin? Maaari ba ako manuluyan ng 1 araw at 2 gabi? Total, ang tahanan nyo naman ang pinakamalaki sa nayon. Maaari po, Senyor Simon. Subalit may mga tulis na nagmamanman. Maaari po kayong mapahamak. Huwag kang mag-alala, Tales. Sapat na ang revolver na ito. Magandang araw, magandang araw. Naku, ang gaganda naman ng mga alahas. Sinang, ano ba? Talagang gaganda ng mga alahas. Gusto ko pa naman sanang bumili ng singsing para sa bilhin ng antipolo. Senior Simon, ano-ano bang alahas ang mayroon ka? Ay, kung hindi mo na itatanong, ay ang mga prestihiyosong mga alahas na ito. Narito ang kolyar ni Cleopatra, yung tong singsing ni Sila, at singsing ng mga senador at maginoong taga-Roma. Talagang ang gaganda. Senyor Simon, magkano naman itong hikaw na ito? Iaalay ko sana sa birhen ng antipolo. Baka sakaling maisama niya aking pangalan sa kanyang himala at umakyat ako sa langit. 3,000 piso lamang, Hermana. Sus Mario,
Bumalik na ba si Kabesang Tales? Teka, nasaan ang aking revolver? Ipagpaumanhin nyo, Senyor Simon, na kayo aking pagnanakawan sa sarili kong tahanan. Kailangan ko ang sandata sapagkat sasama na ako sa mga tulisan. Kapalit ng baril ang agnos na ibig nyo. Ang pagbubukas ng Akademya ng Wikang Kastila, ang kahilingang ito ng mga kabataan ay mapangahas at naghahangad na saklawan ang kapangyarihan ng mga prayle. Sang-ayon ako sa inyo, Padre Sibayla. Maging ako ay tutol din sa pagpapatayo ng ganyang paaralan. Walang karapatang matuto ng Wikang Kastila mga Indio. Mga tuwiran lamang sila at magiging kalaban ng Diyos at pamahalaan. Maaaring mapahiya ang mga prayle. At sa aming pagbagsak, maaaring pamahalaan naman ang sumunod. Kailangan nating mamulitika. Ibigay natin lahat ng kanilang mga kailangan. Tignan ninyo, mas marami sila kaysa sa atin. Kailangan natin sila pero hindi nila tayo kailangan. Nag-iisip ka ba ha? Hindi dapat ipatayo ang paaralang iyan. Ang sa akin lang naman pa. Kahit ano pa man ang iyong ipahayag, hindi pa rin dapat. Tahimik! Hindi nyo ba alam nandito ba ako? Stupido! Sa loob ng isang oras, isiklab ang magsikang hindi nila malilimutan. Naparito ako upang ihandog ang iyong kamatayan o kinabukasan. Kamatayan o kinabukasan? Magpasya ka! Narito ako upang ikiiligtas, alang-alang sa nakaraang nag-uugnayan sa atin. Ano naman ang kailangan kong gawin? Makinig ka! Ako ang namumuno sa magsikang ito. Pamumunuan mo ang pangkat na lulusob sa Santa Clara upang kunin ang isang taong malapit sa puso sa atin na Kapitan Tiago. At sino ito, senyor? Sino pa ba? Si Maria Clara! Ibig ko siyang iligtas at isang paghimagsik lamang ang naiisip kong paraan. Ngunit, senyor, huwag ka sanang mabibigla. Patay na si Maria Clara. Anong sinasabi mo? Patay na siya. Sinungalingan! Sinungalingan! Isa kang duwag! Walang makakapigil sa akin! Ililigtas ko siya ngayong gabi o bukas ay patay ka! Ilang araw nang may sakit si Maria Clara. Ako'y dumalaw sa kumbente upang makibalita. Ito ang sulat na ibinigay ni Padre Irene kay Kapitan Tiago. Magdamag na hinagkan ni Kapitan Tiago ang larawan ni Maria Clara at humihingi ito ng tawad. Tinugtog na rin ang kaniyang agonias. Patay na! Ang aking mahal ay patay na! Namatay na hindi ko man lang nakikita o nayayakap! Namatay na hindi man lamang alam na ako'y buhay pa para lamang sa kanya. Maria! Maria! Hayaang alalayan papunta sa lugar kung saan ikaw at ako ang tanging ganap na bida ng may akda. Hiya'y nawala ng mahagahan at biglang natanong sa aking sarili kung ito na ba ang panahong pinapangarap lang noon. Ako'y nararahoy, ngunit kapato, ba't ganon? No, hawakan mo ako, damhin mo ang pag-ibig ko sa'yo. Oh, ikaw ang pinakamagandang dalaga na aking nasilayan.
Hindi! Hindi! Ano nito? Bakit namamutla ka? Wala! Wala akong kinalaman sa akademya. Hindi ako nakikisali sa samahan. Wala akong kinalaman. Wala! Makagaig, makagaig! Anong ginagawa mo dito? Bakit ka narito? May kailangan sana ako. Ikaw ba nag-aaral na medisina sa Calde Analog? Bakit? Anong nangyayari? Sumama kayong dalawa sa akin. Magmadali. Teka, anong ginagawa mo? Hindi mo kami pwedeng takpin. Sagani. Bakit ka narito? Baka mahuli tayo. Alam mo namang mainit tayo sa pamahalaan. Ikaw pala madali nung makata sa akademya. Sumama ka sa akin. Sandoval, anong ibig sabihin nito? Paman yung Isagani, papatayin na lang nila ako kapag hindi ko tinuro ako nilalagyan mo. Sige, kung yan ang ikatatahimik mo. Basilio! Basilio! Hoy, nabalitaan niyo ba ang nangyari kay Basilio? Ay, kaawa-awang bata. Bali-balitang pinatawan siya ng parusa. Marahil ngayon ay patay na siya. Pinarusahan ng Diyos, parusang pagkakabilanggo kay Basilio sapagkat di siya marunong mag-antad at magdasal. Hindi totoo iyan. Mabait na bata si Basilio. Siguradong wala siyang kinalaman sa paghihimagsik at paksil. Tumigil nga kayo. Nakulong na nga si Basilio. Ibig sabihin, kasapi siya doon. Gusto nyo, dalawin niyo sa bilangguan nang magkaalaman tayo. Siguradong puro latay ang kanyang katawan. Ano? Ikinulong si Basilio? Ikinulong ang aking katikan? Ikinulong? Ikinulong? Huli! Huli! Kumuha kayo ng tubig, magmadali! Basilio, narito ang iyong kasintahan. Mayroon lamang kayong ilang minuto. Mahal ko! Mahal, kamusta ka? Ako pa talaga ang inalala mo? Kaya ikaw ang naririto sa kulungan? Ano bang nagaganap? Bakit ka nila dinakip? Huwag mo kong alalahanin, mahal ko. Kaya ko ito. Gagawa ko ng paraan, mahal ko, pangako. Na kailangan huli. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko na ito. Gusto na inyong pag-usap. Tayo. Paalam, mahal ko. Paalam, mahal ko. Mag-iingat ka parati. Narito lang ako sa labas, sige na. Ano ang iyong kailangan? Hihingi po sana ako ng tulong upang mapalaya si Basilio. Ako, Iha, mayroon pang iyong hinihingi. Kalaban ng pamahalaan mga katulad ni Basilio. Papayag lamang ako kung gagawin mong ipag-iwitis ko. Ano yun? Mahalay! Itim ang budi! Hindi ko gagawin ang pinagagawa mo! Huwag ka nang pumalag. Hindi ba't gusto mo palabas ng kulong mo si Basilio? Ano ba yan? Huli, ano pangyayari? Napakawalang hiya mo! Agad ka pa naman ng Diyos! Himik ka! Huli, tumakbo ka na! Huli! Hindi ka makakatakas! Patay na si Uli! Patay na si Uli! Patay na si Uli! Kawawa naman si Huli! Marahil ay hindi nila kinaya ang lahat ng tanong na dumating sa kanilang pamilya. Dahil na kayo. Salamat din sa Panginoon. Tayo. Sandali. Maliban kay Basilio,
Paano si Basilio? Wala siyang tagapagtanggol at pantubos, kaya dito muna siya. Sandali. Hindi ako lalaya kung hindi siya kasama. Sige na, ayaw ko na lang. Mag-iingat ka, Basilio. Paano ba yan? Ikaw na lamang natitira. Sa iyo na natin bubuwas ang mga tali. Wala nang magsasakit pa sa kaporo sa nalaman mo na ang iyong katipan ay wala na. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng Diyos. Mga hayop! Ba't niyo pinatay si Huli? Buenos dias. Paulita, mahal ko. Kamusta ka na? Anong mahal ko? Huwag mo siyang hawakan. Wala na kayong ugnayan ni Paulita. Hindi ka na niya mahal. Ikaw nga mangialam. Ano ba? Ano ang iyong karapatan upang saktan si Juanito? Ngunit sinabi niya na hindi mo na raw ako mahal. Totoo ba ito? Sabihin mo, hindi ito totoo. Sabihin mo! Bakit ka ba nanggugulo rito? Wala na tayong ugnayan pa. Nagkamali pala ako na ikaw ay ibigin. Ibigin ng isang bilanggong katulad mo. Paulita, sana maintindihan mo ko. Para sa bayan ng aking ginawa. Ayoko nang umiwid pa sa isang taong hangal. At isa pa, mas natimbang na sa akin ngayon si Juanito. Masiyahin, maliksi, may dugong Kastila at anak ng isang mayaman. At ikaw, ano ang iyong may pagmamalaki? Isa ka lamang hamak na probinsyano at Indio. Ano bang nangyari sa iyo, Paulita? Huwag mo na akong pakialaman pa, Isagani. Ikakasal na kami ni Juanito. Narinig mo na? Ikakasal na kami ni Paulita. Wala na kayong ugnayan, kaya umalis ka na. Paulita, sabihin mong mali ang lalaking ito. Nangako tayo sa isa't isa. Patawad, Isagani. Kung ayaw mong umalis kami aalis. Juanito tayo. Paulita! Paulita! Kumusta na si Basilio? Pinabos ko na po siya sa pilitan gaya ng inyong ibinilig sa akin. Sinabihan ko na rin po siya pumunta dito ngayong umaga. Bueno, iwan mo muna ako dito at kapag dumating si Basilio ay papasukin mo siya. Ako isang masamang anak at kapatid. Hindi ko man lamang naipagganti ang kamatayan ng aking kapatid at paghihirap ng aking ina. Ngayon ay handa na akong gantihan ng sama akong kapwa-sama. Ako'y nakadaang maglingkod sa inyo kasama ng mga nagsawing pala. Lahat ng inabuso at binaboy ang aking ama, ang iyong kapatid at ina na sina Crispin at Sisa, ang matali kong kaibigan na si Elias, si Huli, lalong-lalo na si Maria Clara. Lahat sila ay ipaghihiganti. Heto, iyong pagmasdan. Ano naman iyan? Ito ang maghuhudyat ng pagsimula ng madugong himagsikan. Ito ay isang lampara na nilagyan ko na nitroglycerina, dinamita. Ito ay luhang na tipon, mga puot na kinimkim, mga kasamaan at pag-uusig. Ngayong gabi, magiging abo lahat ng mapaniilang nagtatago sa likod ng simbahan at pamahalaan. Sa gabing ito, maaari ang putok ng wawasak sa pamahalaang pinadali ko ang aking pagkabulong. Kapag lumamlam ang liwanag, itatas nila ang mensya na nagpapagalaw sa mekanismo sa loob nito na magpapasabog sa dinamita. Ngayong iyong Juanito Pilaes at Paulita Gomez ay kasal na. Naway pagpalain sa iyo ng Diyos sa inyong pagsasama. Mabuhay ang bagong kasal. Magandang gabi, magandang gabi. Magandang gabi rin. Magandang gabi mga padre. Halina at tumungo na tayo sa loob. Buenos dias, mga senyor.
Kaya ang magbayad ang mga mabubuti kasama ang mga masasama. Hindi ako magsusumbong. Alagad ako ni Simon. Buenos dias, Señor. Don Simon, mabuti naman at nakarating kayo. Binabati ko kayo ni Paulita. Ito ang aginaldo kong lampara. Naku, nag-abala pa kayo kay gandang lampara. Maraming salamat. Bakit hindi niyo ilagay ang lampara sa gitna ng hapagkainan? Mabuti pa nga, sayang naman ang kagandahan. Sa eskolta, magmadali. May sindi na ang lampara. Isagani, ano ginagawa mo dito? Lumayo na tayo. Bakit naman ako lalayo? Gusto mo pa bang buhay? May lampara sa loob, sasabog. Sasabog ang bahay na ito. Iyan mo muna ako makita siya, kahit sandali. Bukas sa iba na siya. Sinabi ko lang sinabi ko. Padre, mawalan ng iniwan ng para. Ikasamit ko. Magnanakaw! Padre, imuha ng revolver pag buhay magnakaw. May matanda ito nagagaw buhay. Marahil isa siyang tulisan. Hoy Catalino, wala na bang ibibilis yan? Mamamatay na matandang ito. Lolo? Lolo Selo? Lolo Selo! Mabutit nagkita tayo sa ulit sa Dagirano. Patawarin mo ako, huwag mo akong iwan. Ginong Simon, ano bang nangyari sa inyo? Mga utosang tagapagsilbi. Padre, Dalhin niyo siya sa silid. Kunti lamang po. Subalit sa isang sandali, ay matatapos na rin ang paghihirap po. Diyos ko, anong ginawa niyo sa inyong sarili? Wala nang lunas ang lasong aking ininom. Hindi ako magpapadakip. Patay, buhay o hindi. May paraan pa. Hahanap ako ng lunas. Wala nang mangyayari. Nagkaaksaya lamang kayo ng panahon. Mamamatay ako dala ng aking lihim. Anong lihim ito, Ginoo? Ako si Crisostomo Ibarra. 13 taon na nakakaraan magmula noong ako'y gumawa ng mabuti para sa bayan at pakasalan ng aking irog na si Maria Clara. Subalit lahat ng ito ay nawala ng idamit nila ako sa magulo, wala akong alam. Tumakas ako dala ang kayamanan ng aking mga magulang. Nagpayaman at bumalik upang magiganti sa mga nang-aapi sa akin at sa aking mahal sa buhay. Tawanan ka ng sila. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat. Nagay nasilaw lamang sa galit at paghihiganti. Anong ibig niyong iparating, Padre? Walang nilikha ang puot kundi krimen at mga kriminal. Tanging pag-ibig lamang makapagligtas. Ang kaligtasan ay nasa kabaitan. Ang kabaitan ay nasa pagpapasakit. At ang pagpapasakit ay nasa pag-ibig. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kalooban. Ginong
Simon! Ginong Simon! Anong nangyari sa inyo? Naway makasama mo na ang iyong mga mahal sa buhay na namaya pa sa paraiso kung saan hindi ka na maghihirap. Marangal na hangarin ay pahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, dyan ka muna, hindi mapababaluktot ng katwiran, hindi maudyok ng kasakiman.